Nagdesisyon na kaming tulungan silang makalabas ng isla at dalhin si Nanay Aurora sa ospital. Hi! Ciao Aurora, ibalik ka tabi dito sa ano? Dapat dalawa. Okay, dalawa na. Sige na lang dito ka sa may kubot. Sandali lang po. Ha? Tiis lang pong konti. Ay, sala ang pusing ka na, no? Walang stretcher ang ospital kaya binaklasa ang nag-iisang gurney o higaan ng ospital na may gulong para dito ihiga si Nanay Aurora. Dikdik ka, no? Dikdik ka sa balyo. Sige na, huwag kang nakubot. Tulong-tulong na nagbuhat ang ilang lalaking empleyado ng ospital at mga residente ng Cagraray papuntang Pantalan. Dahil nga rin may kalayuan itong district hospital sa mainland at malaki ang kakulangan dito sa kanilang district hospital, katulad na lamang nitong sana'y mayroon silang maayos na stretcher, ay wala. So ngayon ang nangyayari ay tulong-tulong ang mga residente dito para mabuhat si Nanay Aurora papunta sa bangka. Oh no. Sige lang po. Inabot kami ng 15 minuto sa paglalakad papuntang Pantalan. Tirik na ang araw, kung kaya't mababa na rin ang tubig sa dagat. Mas lalo kaming nahirapan na maisakay sa bangka si Aling Aurora. Hindi na siya makalapit dito kasi mababa na yung... Hindi na kaya? Hindi na kaya, mababaw na raw mapat. Kapag low tide kasi, hindi na maaaring pumalaot ang bangka. Dahan-dahan. Pero hindi nawala ng loob ang mga bumubuhat kay Nanay Aurora. Babaw lang. Huwag na rin ako sa nabot. Oo? Ay, bakit ba na? Dahil? Tingaw, tingaw ka na. Kasi sa chef. Sa agay na ibalik niya sa aga. Oo, puro na ba sa? Oo. Okay na ba? Masukal ang binagtas ng bangka papuntang laot. Napalilibutan kasi ito ng bakawan. Dagdag pahirap pa kay Nanay Aurora ang pwesto nito sa bangka. Kaya pilit na pinagagaan ni Mang Rodolfo ang biyahe ng kanyang asawa. Ngayon, Tay, kamusta po si Nay? Okay ka naman, Nay? Malapit na po tayo. Ilang minuto na lang. Ito na. Kailangan pa natin ng lalaki. Kulang. Sa tulong ng Provincial Health Office ng Albay, isang ambulansya ang naghihintay para dalhin si Nanay Aurora sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Isang pampublikong ospital sa Legazpi, mga 30 minuto ang layo nito sa bayan ng Bakakay. Hindi rin pala malapit ang Pantalan ng Bakakay papunta dito sa Provincial Hospital. Inabot rin kami ng halos kalahating oras na biyahe. Gamit pa ang ambulansya. Hirapan ka? Nahihilo ka? Gusto mo uminom?
Marami ang pasyente sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, lalo na rito sa emergency room. Pero kumpara sa emergency room ng ospital sa Cagraray, mas kumpleto ito at kayang matugunan ang mga pangangailangan ni Aling Aurora. Ano po ba ang recommendation tsaka findings po natin? Ano pong mangyayari kay nanay? Po, ang findings po natin po, na-stroke po si nanay. So, bali po, more probably po, meron pong barado sa utak. So, kailangan po natin siya ma-work up, like ma-CT scan, ma-lipid profile, ma-x-ray din, and ma-CBC po, at saka lahat po. Kanina, umuulog po, masagad-sagad po rin. So, yun lang po, masyadong masagad-sagad po. Kanina, hindi naman. Tatay, yung CT scan ni nanay, may nakitang infarct. Yung namuong dugo. Namuong dugo, ito po yung namuong dugo sa utak ni nanay. Ito. Kaya nakabarado ito. Kaya may paralisado, nakita mo nangihina yung sa kaliwang bahagi ng katawan ni nanay, di ba? Di kailangan natin ng operasyon. Yung gagawin lang natin to, sa medical lang, yung mga gamot lang, iinumin niya. Kung tutusin, maswerte pa rin pala si Nanay Aurora sa kanyang sinapit. Dahil sa napa-CT scan at agad na nalaman ang kanyang karamdaman, magagamot na siya ng maayos. Pero naisip ko ang ilang pasyente na naiwan sa isla ng Cagraray. Matatagalan pa bago makaranas ng maayos na serbisyong medikal sa kanilang lugar. Dasal nila, sana'y magamot na rin ang kanilang ospital bago pa ito tuluyang malagutan ng hininga. Ako po si Cheryl Cosim, ang inyong naging insider.